So, magandang araw sa inyong lahat, growers. And today, we're going to talk about how to plan your trade. Paano nga ba tayo dapat nagpaplano ng trade natin bago natin ito i-execute? So, most of the time, yung mga nagsisimula pa lang dito sa mundo ng trade, hindi natin alam na meron pala dapat proseso ng pagpaplano bago ka mag-take ng trade. Ang akala natin, basta trade na lang, bara-bara na lang, tapos hahayaan mo na kung saan pupunta yung stock na yan. So, today, pag-uusapan natin ano ba yung components ng mga trading plan at ano nga ba yung advantage nito kapag ka nagpaplano ka ng iyong mga trade. So, let's go. So, unang pag-usapan natin dito is why is it important to plan your trade? Bakit nga ba mahalaga na nagpaplano muna tayo bago tayo mag-take ng trade? Kasi yung trading meron yung proseso. No, halos lahat naman ng bagay may proseso, may sistema, may pinagdadaan, may methodology. Kaya tayo nagpaplano at bakit importante to? Kasi you will have a defined entries, exit, and risk. So, it doesn't matter kung lumipad yung stock, bumagsak man yan. Alam mo kung kailan ka dapat pumasok dyan. Alam mo kung kailan hindi ka dapat pumasok. Alam mo kung kailan ka dapat umexit kapag hindi nangyari yung kagustuhan mo o bumagsak yung presyo ng stock pagkabili mo. Classic yun. Nangyayari talaga yun. At alam mo kung magkano lang yung rest na nilalapag mo sa bawat trades mo. Meron kang defined na plano. Parang kung sa school, kapag ka may binigay na exam yung teacher natin, tapos nag-review ka, confident ka yan, mayabang ka yan, Brad. Nyari mga tropa mo, mga klase mo, hindi nag-review, tapos may surprise na test si ma'am, naku po, confident ka yan, kasi alam mo na yung mga pwede mong isagot, not unless, wala yung mga tanong dun sa quiz, dun sa ni-review mo. Bad trip yun. Pero yun, yung isang kahalagahan yan. Pangalawa, you will never freeze or get confused during execution. So, kung preparado ka kasi, pagdating na execution, lumipad man yung stock, magbabuy ba ako, magsisell na ba ako, ano ba? So, hindi ka matutuliro pagka lumipad yung presyo ng stock kasi alam mo, meron ka na nga kasing level ng entries, ng exit mo at ng risk mo. So, hayaan mo na lang yung trade na umabot dun sa mga level na yon na binakat mo sa pagpaplano pa lang. So, number 3, market noise will never get to your head. Doesn't matter kung i-hype nito yung isang stock, doesn't matter kung sabihin niya, ay, pangit yung stock na yan, benta mo na yan. Wala kang pakialam kasi meron ka na ng plano, nakabakat na lahat ng yung susundin mo na lang. So, during execution, wala ka ibang gagawin. Sundin kung ano yung nilagay mo sa plano. Stick to the plan. Ang problema ngayon iba, hindi nagpaplano. Saka mag-i-stick. Stick to one. Next is, you will lessen the chance of overtrade. Well, this is very common, especially kung nagde-day trade kayo, momentum traders kayo. Yung frequency ng trade mo, dumadami. Bakit? Kasi bara-bara ka na lang, oy, bibili ako ngayon kasi tumaas. Bumagsak ulit. Pag bagsak, ay, short ko naman to. Ay, lumipad na naman, bibili ulit ako. Hindi ka ganon. Hindi ka magte-take ng trades na mga unnecessary. Kasi hindi mo plinano eh. So, yung pagpaplano, nakakadagdag yan ng disiplina sa'yo. Na hindi ka magte-take ng any trade. Hindi ka mag-execute ng any trade nang hindi muna dumaan sa proseso ng pagpaplano. So, ito yung ilang mga bagay na advantage kung ikaw ay magpaplano at ito yung dahilan kung bakit importante na magplano ng mga trades. Now, atin ang isa-isahin yung mga components itong trading plan. So, important components of a trading plan. So, we have a direction of the trade, the strategy na gagamitin mo do sa particular na trade na yon o sa stock o man nakita mo na ispatan mo man yan. Entry point, saan ka papasok? Stop. Saan ka ngayon i-exit kapag hindi naging maganda? Kunyari, bumili ka ng stock, bumagsak. Classic yon, di ba? So, saan ka aalis? And then yung risk. Magkano ilalapag mo? Go all in ka ba? Na pag natalo ka, wipe out yung portfolio mo, liquidate ka. And then yung exit mo, saan yung time na magte-take na ng profits mo, and then the risk-reward ratio. Ito yung isa sa pinakamahalaga. So, isa-isahin natin yan. Unahin natin, the direction of the trade. So, sa Pilipinas, kung magte-take ka ng trades mo sa PSE, isa lang ang direction ng trade. Ano ang direction ng trade na sa Pilipinas? Long. Ibig sabihin, kikita ka lang kapag yung presyo ng stock mo is nag-appreciate ng value, tumaas. Pero kung bumaba, lugi ka. So, sa ibang market, yun nga, kung forex, crypto, US stock, o index, o kung ano man yan, merong mga option tayo to short. Ibig sabihin, magbebenta ka dun sa taas, bibilin mo sa baba, kikita ka. No? Kabaligtaran ng long trade. So, una, direction ng trade. Dito, sa chart na to, sa particular na example na, short term, meron tayong high, lower high, at patuloy na bumaba yung presyo ng stock. So, pipili ka, anong direction kaya ako iti-trade ito? Saan ba siya pasok na strategy? Anong pattern nito? So, pipili ka, long ba yan or short? Ano yung susundan mo? This short-term move, which is, nag-e-expect ka ng continuation ng short? Or magte-take ka ng reversal at iti-take mo yung long trade kasi posible na tumalbog siya sa mga support area. So, yan. Una sa plano is the direction of the trade. Ito, given na nagplano ka ng trade, na marunong ka ng umispat ng stock kung ano man yung iti-trade mo. So, sa mga susunod na video natin yan, didiscuss ko rin yung kung paano kayo mag-filter, maghanap ng mga stock na pwede yung trade. Kasi itong planning na to, dapat marunong ka ng humanap ng mga stock na iti-trade mo. Ayun yung una, bago ka makapagplano, meron ka na dapat na stock na paplanuhin mo. Okay? So, anyway, next
tayo. This is the direction of trade. Ang next natin is the strategy. Anong strategy i-deploy mo? O anong pattern ba yung nakita mo? So dito sa sample natin, ang nakita natin dito is possible to mag-buy on support. So paano mo nasabi na yung strategy na yun buy on support? Siyempre, bago masabi, meron definition yan. May mga criterias yan nakalagay. So define your criteria. Lahat ng strategy na bubuin mo, ilagay mo sa isang playbook. Let's say breakout. Ano yung dapat na meron sa breakout? O gagamit ka ba ng MA? Gagamit ka ba ng RSI? Gagamit ka ba ng stochastics o anumang indicator yan? MACD? Nakalagay yun, nakadefine sa criteria pag nag-crossover yung MACD rito and then nagkaroon ng breakout, yun, pasok yun dito sa strategy ng buy on breakout ko. Yung buy on support, kailan siya papasok? Kapag ka nag-touch na ba siya dun sa previous support, kapag ka nag-drop na siya ng more than 5%, kailangan i-define natin mga criterias na yon. Siyempre, pagka na-define mo, iba-backtest mo muna. Backtest, ibig sabihin, babalikan mo muna yung ibang mga historical data, ibang mga stock man yan, i-apply mo yung mga na-identify mo na criteria sa inyo. Check mo kung talagang maganda yung probability niya, maganda yung return nung nakita mong pattern or strategy na yun. That is strategy. So, ang naisip natin idea, kunwari dito sa example na to, we're going to buy on support kasi tumalbog siya dito sa support area. So, after ng dire-diretsong drop niya, so may possibility na tumalbog. That is the idea. So, next, after mong mapili strategy yan saan yung entry point ng strategy na yon? So yung entry point is the area at which you can take the trade na nag-confirm nung idea. Ito, nung tumalbog sa support, na-confirm na ba niyan yung idea with this single candlestick? Yan. So for me, kung buy on support ako, ang area at which mako-confirm yung idea ko na tumalbog siya is pagka bumalik siya dun sa taas nitong reversal candle na yon, yung medyo pulang hammer dun sa retest area. So I'm going to take long pagka nag-break above this level. Tandaan yung area ha. So hindi ibig sabihin na kunyari, ang presyo nito is 205 yung linya na yan. Sa 205 lang ako bibili. Pagka nag 205.1, hindi na ako bibili kasi 205 lang eh. Kaya nga ang ating ginamit dito word is area. Basta above ng level na yon, above ng area na yon, pwede akong bumili. Hanggat nasa taas siya noon, naka-confirm yung idea ko na okay, may possibility na magkaroon tayo ng continuation nung aking strategy na buy on support. So, importante, nagsimula tayo ng direction. Direction was long. Strategy was buy on support. And then ito, mayroon tayong break above this level. Pagka hindi siya nag-breakout, hindi ka bibili. Okay? So, alam mo na ngayon, okay, hintayin ko pag nag-break. Pag hindi siya nag-break, hindi ako bibili. And syempre, may oras din yan. Depende kung ikaw ay day trader. Depende kung daily time frame mo. Pwede ka kasing pumili kung end of day, malapit na magtapos yung kandila, saka ka bibili. Pwedeng sa mismong event ng breakout, doon ka bibili. So, you have the choice. But, kailangan above this level. Okay? So, that is the entry point. Next, yung stop. Ito mahalaga. Yung iba kasi na nagsisimula, basta bibili sila. Okay, may strategy ako. Crossover na MACD, I'm going to buy. Saan ako exit? Hindi niya alam, pag bumagsak yung stock, kung hanggang saan lang siya, pwedeng mag-hold ng stock na yon. Kung hanggang saan valid yung kanyang strategy at idea. So, itong stop naman, area at which you can exit the trade, that invalidates your trade. No, yung idea mo. Pag bumalik sa area na yon, ay, parang hindi niya tinuloy yung buy on support na idea ko. So, kailangan mo ng backtest talaga. Pag nag-backtest ka kasi makikita mo, ano ba yung mga buy on support na tumuloy at ano yung ginawa ng mga buy on support na binacktest ko na hindi tumuloy. Nag-breakdown ba yun? So, yung support nabutas ng tuluyan. Nagtuloy-tuloy siya, hindi talaga nag-hold. So, nasa yung area of invalidation. So, dito sa ating example, if ito yung entry ko, yung exit ko naman, yung pinakababa. Pagka bumalik siya doon, below sa level na yon, I am out. Ibig sabihin, na-invalidate noon yung idea ko ng buy on support. Okay? So, entry confirms your idea. The stop is invalidates your trade. So, next is the risk. Hindi masusukat yung risk kung hindi mo alam kung nasa yung stop mo. Okay? So, ito technical. Technical ang usapan na ito. Ngayong nasukat mo na sa technical, yung level kung saan ka mag-exit, sukatin mo lang ng percentage. Meron tayong mga tool. Di-discuss ko rin sa mga susunod na videos kung ano yung mga free tools na pwedeng gamitin sa charting. So, ito. Let's say, ang risk is negative 1.5. If ever pumasok ako at this exact point, and then umexit ako dito, I'm going to incur a loss of negative 1.57%. So, how much are you willing to lose on the trade if ever the trade goes south? So, ayan yung VAR. O ang ibig sabihin ng VAR is value at risk. So, ilalapag mo yung, inisip mo, i-all in ko to. 100% ng capital ko ng portfolio ko, ilalapag ko rito. Pag natalo ka, ng 100% ng portfolio mo nilapag mo, makaka-receive ka ng negative 1.57. Buong portfolio mo yung buong capital mo. Pero, eto, kapag 50% lang ng portfolio mo yung nilagay mo sa trade at inallocate mo doon sa trade na yun, the size of the trade, ang magiging loss lang sa'yo, kalahatiin mo to. So, matatalo ka lang ng mga 0.75% overall portfolio kasi 50% na ng port mo eh. So, doon ngayon papasok, pag alam mo na yung risk mo,
alam mo yung size. Ilan ba ilalagay mo? Gagamit ka ba ng leverage? Magte-take ako ng times 10 leverage. So, yung 100% na capital mo times 10, pagka nag-reflect sa'yo yung loss na to, 15% yun. So, negative 1.57% times 10. Ayun yung incur sa'yo na damage. So, it's very important to know na hindi tayo dapat mag-size sa mga trades natin na laging napakalaki ng risk na tinitake mo per trade, gumagamit yung napakalaking leverage. Dapat alam mo yung value at risks na ilalapag mo sa bawat trade. Let's say, ang pinaka-maximum mo sa bawat trade na ititake mo na risk is only 0.5% ng portfolio mo. Again, hindi 5% guys 0.5. No? Para maiwasan mo na ilang trades lang wipe out yung portfolio mo. Kaya kasi natutunaw yung karamihan ng mga tao, lalo na sa crypto ngayon kasi tuwan-tuwa sila sa leverage. Ay pag nag-all-in kasi ako dito, times 3 ko na agad yung capital Yes, pero sa isang talo mo lang, dalawang talo mo, wipe out ka na. Hindi ganun yung proper trading. Sugal yung ginagawa nyo na ganun. So, aralin nyo to, value at risk. And every time na magpaplano ka, parte yung risk para malaman mo yung size allocation mo. Okay? So again, depende sa'yo kung sa technicals mo i-rely itong risk mo na to. Kasi technical level na to sa sample natin. Kung nasan yung stop, so entry minus the stop is your risk. So next natin is the exit. So exit or pwedeng ang pangalan nyo rito, TP. Take profit area nyo, okay? Price target. So exit is the price at which you expect the price to reach. Siyempre, hindi ka naman bibili ng stock na tingin mo hindi aangat. Kung long ang direksyon, na hindi magmamaterialize sa direksyon na gusto mo. So sa sample natin, ang ine-expect mo kasi, possible kung technicals na magkaroon ng retest. Babalikan niya lang yung previous support na pwede mag-resist. Or, this your TP1. So, optimistic thinking. Kapag na-break niya yung level na to, the next level na pwede nating puntahan ay itong TP2. No? So, hindi ko na lang kunenta. So, pwede lang yung TP1, TP2 kung hanggang saan yung pwede niyang abutin at ilang percentage yung magiging return nun. Sa TP1, kung aabot man siya, ang reward ito 5%. Kaya yung iba, natatrap kumbaga sa leverage. Gusto nilang, lalakihan ko itong trade. Kasi yung expectation nila sa makukuha nilang reward sa price target, minsan na-hype lang din. Yung piso na stock, lilipad na hanggang 100. Ganun yung expectation. Kaya, pag lumipad ng 100 to, nag-all-in ako, 100 times na yung capital ko. Ganun ang nagiging mindset. Hindi na nila ngayon tinitingnan tong risk. So again, sugal yung ganong pag-iisip at ganong gawain. Hopefully, maiwasan nyo, lalo na kung nagsisimula or magsisimula pa lang kayo dito sa trading. So, itong mga price targets na to, again, technical natin siya isinet. And yan, sinukat natin, may 5% na possible na return if ever umabot man siya doon sa TP1. No? TP1 pa lang natin ito. So, kaya natin kwenta yung risk and yung exit natin or yung price target natin para magkaroon tayo ng idea about sa risk-reward ratio. This is the RRR. Alam mo, RRR. So, risk-reward ratio can give you the idea whether the trade is worth taking or not. Maganda ba yung trade? Paano masasabi na maganda? Siyempre, una, titingnan natin, what is the probability or the chance na mangyari in favor sa yung trade? Makikita mo yon sa backtesting. Nag-backtest ka ng breakout with MACD. Out of 100 specimen na nakita mo, ilan doon or ilan yung win rate niya? 90% ba? 80%? 70%? So, nandoon yung probability niya ng setup, strategy, or pattern. And then, itong risk-reward naman, makikita mo, okay, pag nagbato ka na 1.57, ang magiging return sa'yo was 2.27, the ratio. Ay, mali yata yung sukat ko ng target, about 3%. Pero kung 5%, babalik tayo, mali yung na-paste ko dito kasi very, very tight to. Sa very tight ko na ilagay na, na retest area. Pero, kung babalik tayo sa risk reward natin, meron tayong 1.57 na risk. Ang reward natin is 5%. So, siguro abot yan ng 1:3. More than 1:3 na return. Ibig sabihin, kunyari, gagawin natin in value. Pag nagbato ako ng 10,000 pesos, kung ang reward sa akin is times 3 balik, so nasa near 30,000 yun. Makikita natin, worth ba to? Kasi yung mga trade na hindi worth, kunyari, nag-risk ako ng 10,000, tapos ang balik lang sa akin 5,000. Siyempre, ayaw mo ng ganong trade. Ayaw mo ng ganong reward lang kasi maliit yon. Hindi siya favorable sa'yo. Ang maging target natin, lalo pag nagsisimula kayo, mas better kasi talaga na i-increase mo yung profit ratio mo, yung risk reward. So, humanap ka ng mga trades na at least more than 1:2. 1:3, yan. Achievable naman yun Pero may mga trades, kunyari, isipin mo, sa bawat trade ko, 1:100 yung return. Naku po. Siguro, may mga trades na ganun, pero once in a blue moon sila lumalabas. Posible yun, again, once in a blue moon. Pero yung mga usual na mga trades natin, 1:2, 1:3, 1:5, yan achievable yung mga trades niya. So, ito yung mga components na dapat nakapaloob sa inyong trading plan. So, i-recap lang natin. So, number 1, again, the direction of the trade. Are you going long on the stock or short? Are you going to trade counter or according sa trend?
So number 2, the strategy. No? Baka, di ba, wala pang strategy. Kung wala pa, pwede kayo magbasa ng mga libro, mag-aral sa mga YouTube, mga tutorials, and then i-backtest nyo yung mahalaga. Kasi marami na naman kayo makukunan ng impormasyon eh. Ang mahalaga lang, may backtest nyo para ma-prove nyo talaga kung yung strategy na yon is worth na gamitin. So number 3, the entry point. Yan, nakapaloob na rin naman to sa strategy. At what point ka na-confirm, kunyari, may strategy ka, ito yung confirmation niya. Sa area na yon, doon ka pwedeng bumili or mag-enter doon sa trade. And then you have the stop. Stop naman, may invalidate niya pag nag-execute ka na. Kasi, kumbaga, hindi na siya pwedeng bumalik doon. Kasi pag bumalik pa siya, invalid na yung idea, invalid na yung trade mo. Number 5 is the risk. Again, ito yung pinaka-importante. The only thing that we can control dito sa market is the risk. Hindi naman kasi natin makokontrol yung price target kung aabot man siya ng 1:10, 1:20. Hindi natin alam yun, hindi natin makokontrol. Makokontrol natin, ilalapag natin na risk dito. So, wag kayo palaging all-in. Huwag kayo palaging malaking leverage na gagamitin. No? Hindi ganun yung tamang pagtitrade. And then yun nga, the exit or the price target. Pwede ka mag-set ng TP1, TP2, kung saan mga areas yan. And then the risk-reward ratio para ma-assess natin whether the trade, again, is worth taking. Pag hindi worth taking, wag nating i-take, wag nating i-trade. So again, itong ating trading, meron tong proseso to and part niyan is yung pagpaplano. So, ayun lang ang magbabahagi ko sa video na to at kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, mag-subscribe lang kayo dito sa ating channel. And kung gusto niyo rin mag-join sa aming trading room, you can check our website, moneygrowers.ph, at kung gusto niyo i-follow sa mga socials, at moneygrowersph. At be careful, marami kasi mga scammer na nagpapanggap na ako, humihingi ng Bitcoin. Hindi ako nagme-message kung kani-kanino. Kung hindi kayo magme-message sa official page ko, hindi kayo makakatanggap ng message mula sa akin. Hindi ako nagme-message, hindi ako madala sa social media, guys. So pagpasensyahan nyo na yung mga nagpapanggap na ako, no? Huwag kayong magpapabiktima sa mga ganon. So anyway, ayun lang. At sa susunod na video muli, God willing. So thank you everyone. God bless.